Nang dumating ang Webes, alam ni Maya na hindi siya makakatulog hanggat di lumalagpas ang alas 12 at siya ay maging officially 25 years old. Mula pagkabata, lagi niyang hinihintay ang midnight sa birthday niya. Excited kasi siya. Nang magdalaga naman siya, hindi na gaano exciting ang mag-birthday. Pero naging habit na niya iyon at di niya na makuhang baguhin pa. Sino ba sa inyo ang kagaya ni Maya? Kasalukuyan siya nakaupo sa kanyang desk, tumitipa sa laptop, nag-e-edit ng artikulo na gusto niyang isama sa sunod na labas ng Illumina. Sa ibang tao, hindi niya kailangan pagtrabahuhan ang pagiging editor sa magazine. Mga magulang nga naman niyang nagtaguyod dito, kaya kahit hindi niya seryosohin ng posisyon, sigurado siyang hindi siya mawawalan ng trabaho. Pero iba ang sitwasyon para sa kanya. Dahil nga mga magulang niya ang boses niya, sinisiguro niyang hindi siya magkukulang. Seryoso siya sa pagiging isa sa mga editors ng Illumina at totoong mahal niya ang trabaho at ang magazine. Nakakunot ang noong gumagawa siya ng final edits sa isang artikulo nang marinig ang message alert tone ng kanyang cellphone. Wala sa sariling inabot niya iyon at sinipat ang screen. Namutawi ang isang malaki at masayang ngiti sa kanyang mga labi nang makita ang pangalan ni DJ. Gising ka pa? Nag-reply siyang gising pa siya at nagtatrabaho. Halos hindi pa niya na ibababa ang cellphone nang mag-ring na ito at tumatawag ng binata. Bakit gising ka pa? Tanong niya nang sagutin ang tawag. Hinihintay kong mag-12. Sagot nito mula sa kabilang linya. Sinulyapan niya ang relo sa taskbar ng laptop niya at nakitang 11:23 pa lamang ng gabi. Bakit naman? Para nakita pa niyang nagkibit balikat ang binata. Para akong unang bumati sa iyo sa birthday mo. Napahagat labi siya para pigilan muli ang pangiti. Oh, ang sweet naman. Tumawa ito. Anong ginagawa mo? Saka bakit kising ka pa? Hindi kasi talaga ako natutulog sa bisperas ng birthday ko. Paliwanag niya. I know, weird habit. Nag-edit ako ng article, ikaw. Ah, tinapos ko na yung bigay mong libro. Tugon pa nito. Ang galing! Si Neil Gaiman ang favorite author ko. Talaga? Di na lagi ako may kasama sa pagpunta sa rekto? Biro niya. Tumawa ang binata. Oo ba? Basta, FX na tayo next time. Pwede rin tayo mag-MRT or LRT papunta doon. Nagsimula na siyang mag-shutdown ng laptop. Sigurado siya hindi na siya makakapag-concentrate pagkatapos ng pag-uusap nila ng binata. Hmm? Bakit naman? Kastigo niya sa kanyang sarili. Nakahiga na siya sa kama, nakayakap sa unan, at may kalahating oras silang nag-uusap ng binata. Oh, 11:55 na, sabi nito. Nagsalubong ang mga kilay niya. Bakit? Ano kung 11:55 na? Bigla siyang may narinig na mahinang busina mula sa labas ng bahay. 2 beses lamang iyon na para bang ayaw nitong mang istorbo ng kapitbahay pero maririnig ng kung sino mang gusto nitong businahan. Natahimik si Maya. Kinakabahan siya. Hindi kaya nasa ibaba ako. Bilisan mo. Baba ka na para makuha mo yung gift mo na eksaktong 12. Oh my God! Bulong niya at tumawa ang binata. Bilis! 4 minutes na lang. Udyok nito. Pinutol niya ang tawag at nagmamadali siyang bumangon sa kama. Magsusuklay ba siya? Magpapabango? Pero 4 minutes na lang. Mga daliri na lang niya ang ginamit para makapagsuklay at patakbong bumaba. Ilaw lang sa salang binuksan niya at halos manginig ang kamay niyang tinanggal ang pagkakakandado ng main door at ng screen door. Nang makalabas siya, nakita niya si DJ, nakasandal sa Volvo, nakangiti sa kanya. Humugot siya ng malalim na hininga at kunwari, kalmadong lumapit sa gate at lumabas sa kanilang bakuran. Sinulya pa nito ang wristwatch, nagbilang ng segundo. Eksaktong alas 12 muli nitong tiningnan ng birthday celebrant. Nilapitan at niyakap. Happy birthday! Bulong nito at ipinulupot ang dalaga, ang mga braso sa bebang nito, habang nakadikit ang pisngi sa dibdib nito. Habang nakapikit at nakangiti, naisip niya na unang minuto pa lang ng birthday niya, perfect na. Hinalikan siya ni DJ sa tuktok ng ulo bago siya pinakawalan at iginiya papunta sa passenger seat ng Volvo. Binuksan niya iyon at malakas at masaya ang tawang pinakawalan niya na makita ko ano ang nasa upuan. May tali ng isang malaking baby blue ribbon, ang isang fishbowl, kung saan lumalangoy ang 2 malulusog na goldfish. Hindi niya na napigil ang sarili.
Masayang-masaya niyang niyakap ang lalaki. Pinaliguan ng halik ang mukha nito. Thank you, thank you, thank you, sabi niya habang tumatawa pa rin. Niyakap siya nito na mahigpit at tinaplos sa buhok. You're welcome. Happy birthday, Maya! Masayang bati ni Millie nang salubungin ito ni Maya sa gate ng tahanan ng mga Altamirano ng gabing iyon. Hinalikan nito ang best friend sa isang pisngi bago niyakap na mahigpit. Inabutan din siya nito ng isang maliit na regalo. Eyeshadow yan. Wish ko lang magamit mo na. Thank you. Tawa niya. Kumpleto ng makeup line ko ng Max Factor thanks to you. Giniya niya ito sa mesa kung saan nakakumpol ang mga kapatid nito. Andito pa si Papa DJ mo? Tanong nito. Kahit ito pa ang una nagka-crush sa binata, hindi ikinasama ng loob nito na siya ang mas naging close sa kapatid ni Marlon. Sa katunayan nga, kilig na kilig pa ito para sa kanya. Kain na nakagawian, maliit lang ang handaan. Pamilya lang at 2 guest. Si Millie at si DJ na tumawag para sabihin na cancel ang klase nito kaya't paparating na ito. Nag-set sila ng mahabang mesa sa garahe kung saan sila magpa-party. Nasa mesa ng kanilang daddy at may hawak na isang bote ng SMB. Kumakanta naman sa Diyosa gamit ang Magic Sing habang nasa tabi nito at namimili ng kanta. Sa song list ang bunso nilang si Diwa. Nag-iihaw naman ng liempo at barbecue ang kanilang Kuya Datu at si Mayumi. Ang kakambal naman nito na si Maynilad nasa loob pa at tinutulungan ng kanilang mommy sa iba pang handa. Ang yummy talaga ni Kuya Datu! Kilig na bulong ni Millie. Tutulungan ko lang si Yumi sa pag-iihaw ha? Yun lang at iniwan siya ng best friend para tulungan daw si Datu. Nakita niyang nakatingin sa kanya si Mr. Altamirano kaya lumapit siya rito. Hinila nito ang kamay niya at naupo siya sa tabi nito at yumakap na parang bata. Malaking lalaki ang daddy nila. Pangatawang naman ng kanyang kuya. Matangkad ito. Malapad ang mga balikat at malalaki ang mga kamay. Ni minsan hindi nasaktan ng mga kamay na iyon ang sino man sa kanilang magkakapatid. Mahal na mahal niya ang daddy niya at alagang-alaga naman sa nito. Hinalikan nito ang noo niya. Nasaan na yung manliligaw mo? Humagikik siya. Hindi ko siya manliligaw, Dad. Hindi naman talaga eh. Hindi naman nila napag-uusapan ni DJ ang panliligaw. Pero kung umakto naman sila parang silang dalawa na nga. Bakit? Torpe ba yun? Huwag niyang sabihin hindi kanya gusto. Pagbabanta pa nito. Muli natawa siya. Dad, ikaw ha? Sabi ni Josa. Inabot dito ang mikropono. Ikaw nang kakanta. Ako nang namili ng kanta, Dad. Anunsyo ni Diwa. Hindi naman My Way ni Frank Sinatra yan ha. At baka mabaril ako. Biro ng ama. Pero tumugtog na ang isa sa mga paborito nitong awitin ng Beatles. At masaya na itong nagsimulang kumanta. Ilang saglit pa tumayo ang birthday celebrant para salubungin si DJ nang makita niyang paghinto ng Volvo sa tapat ng bahay nila. Bumaba ito ng kotse at para nakahinga ng malawag si Maya. Hindi niya alam kung bakit pero parang tensyonado siya kapag hindi ito nakikita at nawawala ang pagkabalisa kapag kasama na nga niya ito. Ang gwapo ng binata. Nakasuot to ng simpleng dikwelyong dark blue Lacoste shirt, jeans at Nike rubber shoes. May dala din tong isang punpon ng baby pink roses. Nakangiti itong lumapit sa kanya at tinalikan siya sa pisngi. Happy birthday! Muling bati nito na para bang hindi sila buong araw na magka-text kahit pabisa siya sa pag-aayos sa next issue ng Illumina at may board meeting ito sa opisina. Salamat, sagot niya. Tinanggap niya ang mga bulaklak at inamoy iyon. Masaya talaga ang kaarawan niya at dahil yun sa binata. Nang pumasok sila, palabas naman sina Mrs. Altamirano at Miney na may dalang mga pinggan ng pagkain. May lengua, morcon, fried chicken at macaroni salad. Idagdag pa ang barbecue. Binati ng lalaki si DJ, kahit pa si Datu. Kahit gusto ng pagpawisan ni DJ ng pag-aralan siya nito, inabot pa rin niya rito ang kanang kamay na tinanggap naman ng lalaki bago siya inabot ng beer. Magkatabi sila ni Maya na kumain sa mesa. Maingay ang pamilya at halatang masaya. Panay ang tawanan at kwentuhan ng kung ano-ano habang magkakasala sila sa pagkain. Hindi napigil ni DJ ang ngiti. Natutuwa siya sa mga Altamirano. Halata ang closest nila at ang pagmamahal sa isa't isa. Hindi lang yon. Ine-enjoy nila ang pagiging pamilya.
Ibang-iba sila sa kanilang pamilya. Hindi tumatawa ng malakas ang kanyang mommy, katulad ng ginagawa ng ina ni Maya. At hindi sila po pwedeng mag-usap ng ganito, kalakas sa hapagkainan. As a matter of fact, hindi niya naalala kung kailan sila nag-usap talaga sa dinner table. Natapos ang dinner, tumulong siya sa pagliligpit. Nako, iho, sabi ni Mrs. Altamirano. Akala niya sasabihin nitong wag na siyang tumulong. Pero natawa siya nang sabihin nito kung saan po pwedeng itapon ang mga paper plates na hawak niya. Sinabihan nito si Maya na manatili sa mesa habang ang binatang tumutulong ditong magligpit. Dahil sa hindi pagtrato sa kanya ng mga ito na parang bisita, mas lalo siya naging komportable sa pamilya ng dalaga. Nag-relax siya at nag-enjoy. Kumante sila ng birthday song para kay Maya at hinipan nito ang dalawang kandilang number 25 na nakasindi. At bago pa man siya nakareact, napahino na siya sa ilong ng chocolate icing. Nagkagulo sila sa katatawa at sa pagtatangkang magpahira ng icing hanggang sa lahat sila'y meron na sa mukha. Binigyan siya ni Miney ng isang slice ng cake at napagitnaan siya ni Josa at ni Yumi na mas alaskador pa pala kaysa sa ate Maya nito. Sa sofa habang kumakain sila ng dessert. Alam niya, pasimple siyang ini-interview ng mga ito tungkol sa intensyon niya sa kanilang ate. Pero hindi naman ikinasama ng loob niya iyon. He liked Maya's sisters. Pinanood niya ang birthday celebrant habang nagduduet ito at si Millie sa awiting Cry ni Mandy Moore. Ito na siguro ang pinakamaganda, mabait, fascinating na babaeng nakilala niya at alam niyang he was falling in love with her. No, he corrected himself. In love na talaga siya dito. Si DJ naman, sabi ni Camille nang matapos ang kanta at napunta rito ang atensyon ng binata. Ha? Namilog ang kanyang mga mata. Madami siyang alam gawin at marami siyang madadaming bagay pero wala siyang talent sa pagkanta? Wag! Ayoko. Baka naman umalulong ang mga aso ng kapitbahay ninyo. Lumapit si Millie sa kanya. Hinila siya patayo. At dahil tumatawa ng itinulak siya ni Josa at Yumi, hindi na siya nakahindi. Lalo siyang kinabahan nung nakaismed na nagsalita si Datu. Ako ang mamimili ng kanta. Galingan mo, sabi ni Maya na mabilis siyang niyakap bago naupo sa binakante niyang silya. Naiwan siyang nakatayo sa gilid ng TV habang namimili ng kanta si Datu. Wala siyang tiwala sa ngiti nito nung iabot ito sa kanyang microphone at nagsimulang tumugtog ang isang awiting. Naririnig lang niya sa daan kapag may jeep na malakas na magpapatugtog sa kalye o di kaya isa sa mga estasyon ng radyo na hindi niya pinapakinggan. Hindi ko alam yung kanta, kabado niyang sabi pero naghiyawan at nagpalakpakan ng audience niya. Yumi, tulungan mo, sabi ni Maya at lumapit sa kanya ang kapatid nito. Kinuha nito ang isa pang mic. Sayang chorus, Kuya DJ, sabi nito bago sinimulan ang unang stanza. Kung may isang masasabi ang mga empleyado ni DJ tungkol sa kanya, yun ay wala siyang inuurungan challenge. Mahirap man o madali. Pero ito na yata ang pinakamahirap ng challenge. Ang humarap sa pamilya ng babaeng minamahal at kumanta ng Ulan by AGs. Alas 11 na ng gabi pero hindi pa rin nakakauwi si DJ. At walang balak naman si Mayang pauwiin ito. Halos idextrose na ng daddy niya at ni Kuya Dato ang alak sa ugat nito. Mataas ang tolerance na mag-ama sa alkohol at matagal silang malasing. Pero alam niya, social drinker lamang ang binata. Kaya na magsawa sa beer ang dalawang kainuman nito at naglabas sa isang bote ng generoso, sinabihan niyang wag nang papainumin si DJ. Hindi pumayag ang dalawa. Tinagayan ng binata. Ngayong medyo hilo na si Dato at ang kanyang daddy. Nakatungo na sa mesa si DJ. Dinadasaran na ang tagay nito. Pinaghampas niya ang balikat na nakangising kuya habang sinasalag ang kamay niya. Tinitingnan lang namin kung hanggang saan ang kaya niya. Mukhang 2 bote ng Sunmix Strong Ice at 4 na shot ang generosong nainom niya. Malakas din pala. Hindi kasi siya umiinom. Gigil niyang sabi. Duling na kasi kanina hindi pa rin inawat. Pati ang daddy nila ay nakitawan at inirapan niya ito. Hinawakan niya ang balikat ni DJ. Tumingala ito sa kanya at ngumiti. Mapungay ang mga mata nito. Nahihiyang tumanggi si DJ nang ayain siyang mag-inuman ng ama
at kapatid ni Maya. Okay lang sa kanya ang beer pero nang maglabas na ng brandy at coke ang mag-ama, ang sinabi niya titikim lamang siya. Pero ang isang tikim naging dalawa, na naging kalahating bote na yata. Maski ang excuse niya na magdadrive pa siya pa uwi, hindi pinansin ni Datu at sinabing matulog na lamang siya roon. Naging apat na sa paningin niya ang dalawang kainuman. Namamanhid ng kanyang bibig at umiikot na ang mundo. JJ, dito ka na matutulog ha? Sabi ni Maya sa kanya. At ang ganda talaga ng dalaga. Mukha itong anghel. Sa isip niya matutulog siya kahit saan, basta katabi ito. Pero hindi niya sinabi iyon ng malakas at baka suntukin pa siya ng kapatid ng dalaga. Okay, nakangiti pa rin niyang sagot. Noon pa man, masayang lasing si DJ. Hindi siya nanggugulo, nanununtok, nag-iingay or nanghahalik. Masaya lang siya kapag lasing, kahit gaano pa kadami ang nainom niya. Hinila na siya ni Maya papatayo. Nilagay nito ang isang braso niya sa balikat ito. Maingat siyang naglakad. Alam niyang mabigat siya at maliit lang ang babae. Iginiya ni Maya ang binata papasok ng bahay. Pinaupo muna niya ito sa sofa bago pinuntahan ng mommy niya at nagsumbong. Tumawa lang si Mrs. Altamirano pero tinulungan siya nitong ayusin ang sofa bed sa studio nila kung saan nakalagay ang mga kagamitan ng mag-asawa bilang artist. Sa isang banda ay ang pottery wheel at mga estante ni Mrs. Altamirano at sa kabila ay ang mga kagamitan ng asawa. May sariling lugar sa likod bahay si Datu para sa studio nito. Na matapos yon binalikan niya ang lalaki na nakaupo pa rin sa sofa. May maliit na ngiti pa rin to sa mga labi at ginagawa sa dalawang kamay ang actions ng kaniyang kantang Itsy Bitsy Spider. Di ko alam kung anong mararamdaman ko dito sa DJ na to eh. Para ako naaawa na natatawa. DJ? Tawag niya at tumingala ito sa kanya. Ready na yung bed mo. Alika na, matulog ka na. Muli niya itong tululungan na makatayo. Gumalaw ang ulo ni DJ, tila ba may hinahanap. Nang mawaring walang ibang makakarinig sa sasabihin nito, tumungo ito at bumulong sa kanya. Tabi tayo? Tumawa siya. Hindi pwede, sagot niya. Saka ayaw kitang katabi ngayon, no? Mabaho ka? Iniangat nito ang isang braso. Sininghot ang damit para malaman kung pumuputok na ba ito. Hindi naman. Nakalabi nitong tugon. Amoy chiko ka, aniya. Narating nila ang studio at pinaupo niya ito sa nakalatag ng sofa bed. Hindi naman ako kumain ng chiko Pahayag na ito. Nakapikit na ito pero nakangiti pa rin. Tinanggal niya ang pagkakatali sa sintas ng mga sapatos ng lalaki bago hinila paalis sa mga iyon. Hinayaan niya nang suot pa rin ito ang jeans at shirt. Kinumutan niya ito bago siya nagsimulang umalis. Maya? Tawag nito nung nasa pinto na siya. Binalingan niya ito. Nakapikit pa rin sa DJ kaya tagsalita siya para malaman itong hindi pa siya lumalabas ng silid. Bakit? I love you. Parang nabulunan siya sa sinabing iyon ng binata. Namuo ang luha sa kanyang mga mata at napangiti siya. Lasing ito, oo. Pero hindi ba kapag lasing, kadalasan lumalabas ang turing na saloobin ng isang tao? Muli siyang lumapit dito. Ginawaran ng marahang halik ang mga labi nito. I love you too, bulong niya. Isang mahinang halik ang isinagot nito sa kanya.